Our Heavenly Father, thank you, Lord God, for allowing your servant, Panginoon God, to take over this morning, Panginoon, for a special purpose and plan, Panginoon. Lord God, possess your servant, Panginoon, with the full power of the Holy Spirit, O God, that I will be able to convey whatever you want to in a powerful way. Salamat po, Lord God, na maraming sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ito pong lesson na ito ay ating tema, no? Is being celebrated every year. Worldwide Thanksgiving. Diba? Ito po yung araw na sa Amerika marami po nagsisimba, no? At saka Pasko. Sapagkat maski na nalalayo po karamihan na po sa kanila sa Panginoon, ay pagdating po sa pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon, they still acknowledge that there is a powerful God who created them. At lahat ng mga bagay ay pinanggagalingan po. Sapagkat sabi ng Panginoon, apart from me, you cannot do anything. Amen? So, ang lesson po natin ngayon is about the 10 lepers. No? When a leper out of 10 give thanks. This reminded me many years back nung yung panganay po namin, no? Na anak si Bobby sa Amerika, ngayon, ay maliit pa lang po siya. Dahil unang apo, no? Eh, siyempre, na-spoil po siya na, no? Pagkada grocery po ng lalo na doon sa wife ko sa kanila natira, eh binibilan po ng mga kwan, yung mga junk food. No? Alam niyo po ba yung curls, no? Yung parang bulati na maalat? Ako, gusto na anak ko yun. Ganyan po, isang upuan lang yan, nauubos. Kaya lang, ang nakasama po nun, mga kapatid, nagkaroon po siya ng tinatawag na nephrotic syndrome. No? Tinamaan yung kidney niya. At noong dinala po namin sa ospital, yung pinsan ko na nandito ngayon, si Cousin Deli, hindi na sa pinauwi, no, from PGH. And then, may narinig po kami doon sa mga doktor, sabi nila, ang mga casualty dito sa sakit na to, 9 out of 10 namamatay, isa lamang ang nabubuhay. Ngayon, sabihin sa amin nun, mga kapatid, unang anak mo. No? So, kaya hindi ko makakalimutan itong one 9 out of 10. No? 1 out of 10 gave thanks. Kasi ganito po ang nangyari doon sa anak ko. And, siyempre, sunod-sunod na po panalangin yan from both sides, ano? And lo and behold, no, he was able to overcome it. At ayun, malakas po yung anak namin pangalan nasa Amerika. Meron din po itong experience ng 10 lepers na to sa Bible. No? You know, lepers then and today are considered physically unclean and contagious, as well as spiritually unclean persons. Ibig sabihin, no? Yung mga leper na yun, no? Ay kinalala yung society, ng community, mga kapatid, no? Hindi po sila pwedeng humalo-halo sa karamihan. They were segregated. Kaya during the time of Jesus, no? Yung mga lepers are kept outside the camp. Ibig sabihin, no? Hindi po nakikihalubilo sa mga ganitong mga gawain. No? Ganun din po yung mga lepers today, no? Na
meron po tayong tinatawag na Julian Lepers Colony. Ito po yung makikita sa Palawan. This reminded me several years back na nagkaroon po kami ng medical dental mission doon sa Coron with the charge of my eldest na anak, sinasabi ko from America. Pumunta po kami doon sa Coron. Nabanggit po itong Julian na ito, hindi ko makalimutan. So, ito pong leprosy ito is also known as HD, no? Or cancerous disease, or a long-term infection by the bacteria Mycobacterium leprae or Mycobacterium lepromatosis. Yung infection nito could lead to damage of the nerves, respiratory tract, skin, and eyes. Imagine, no? Ganun matindi ito. This nerve damage may result in lack of ability to feel pain, which can lead to the loss of parts of a person's extremities from repeated injuries or infection through unnoticed wounds. Eh, hindi mo mahalata itong itong sakit na ito, mga kapatid. No? Sabi rito, an infected person may also experience muscle weakness and poor eyesight. Leprosy symptoms may begin within 1 year, but for some people, symptoms may take 20 years or more to occur. Dahil po dito, no, hindi na nararamdaman ng tao may ketong, no, na meron po siyang, yung mga cartilage niya ay lumulubog na ang kanyang mga tissues. Kaya lumiliit po yung mga ilong, tenga, mga daliri, umatras po yan, no? At na yun, ito po yung apekto sa mga may ketong. Kaya ito po kasi during the time of the Old Testament, mga curse ito sa sa at that time. Kaya napaka ano po na sakit ito, yung parang hindi gumagaling, no? So difficult na gumaling po ito. So you can just imagine how lepers really wish to be healed of this dreaded disease that seems to occur from mixing with the crowd. Kaya po dito, sa ating lesson, makikita po natin ito sa Luke 17:11 to 19, no? And I will read it. Luke 17:11 to 19. Dito po natin hangoy yung ating lesson ito. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going to the village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourself to the priest." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God, except this foreigner?" Then he said to him, "Rise up, go. Your faith has made you well." Now, ano po masasabi ko natin dito sa 10 lepers ito, no? 3 things, mga kapatid. Number 1, they were humble, no? Dito sa verse 12, it says, they stood at a distance, they knew what they were to society. They were outcasts. They knew their place.
Dahil nakakahawa nga ito, mga kapatid. Nakadistansya po sila. So they humbled themselves sa Panginoon. No? At sumigaw, Jesus, Master, have pity on us. So second, they all prayed. So verse 13, it was said, all called out in a loud voice. They knew prayers could move the hand of Jesus. Prayers could get his attention. Kanina po yung senior ni Brother Dio pa kay Pia, hindi humakuha sa kanta si Pia, pero nakuha sa prayer at tumahimik yung bata. No? So, hindi pa lamang yun. Ewan ko kung tama yung kasabihan na pag nasa set pa lang doon, kakausapin mo na, pray mo na doon, para paglabas ng bata, ay masasanay na. No? Ganun po ito. They all prayed with a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Imagine, no? Imagine nyo mga kapatid, 10 ito. At puro ketongin. Imagine siguro, iba-ibang tama ng ketong sa kanila. No? Siguro yung iba, wala ng tenga, yung iba, wala ng ilong. Yung iba, no? Nakakaroon. Meron kami kasama sa radyo doon sa Valenzuela, diba? Ganun ang itsura, anong labas sa ano. Ewan ko. Ano ba sakit ito? Ketong ba yun? Hindi? Diba, no? Hindi talaga, ganun talaga. No? Pero sa unang tingin, matatakot ka eh. Pero ito yung mga tigalakan po ng mga lisensya, ng mga ka-member namin doon sa radyo. Kaya wala po sila magagawa kundi kausapin siya. No? Kung maaari, ayaw mo nakawakan niya, hinawakan niya. Ayaw mo na upuan niya, inupuan niya. No? Ganun katindi po. Then number 3, they all ask for mercy rather than healing. Siguro sa sakit noon, sa kung ilan to, 10 to, imagine, iba-iba silang history, no? Siguro yung iba, bata pa lang, mayroon ng gano'n na, etc., no? Kaya, imbis na pagalingin sila, yung katayuan nila ngayon, humingi po sila ng awa sa Panginoon, no? Maawa sa Kanya, pagalingin na siya, no? And immediately naman si Jesus, no? Sabi gano'n, tumugon naman si Jesus, go show yourself to the priest. No? So, what can we say about the response of Jesus, mga kapatid? Sinabi na ni Jesus, go show yourself to the priest. Number 1, bakit sa priest? No? Kasi nung araw, itong mga priest, no? Galing po sa Old Testament yan, no? Sila lamang po ang may karapatan na magdiktara kung yung keto mo magaling na, no? Fully healed ka na. Para sila mga doktor ng araw. Then pangalawa, what was there to show when they have not been healed? Ito po yung essence ng faith sa 2 Kings 5:13 to 14. Remember si Naaman? Naaman was only healed when he actually dipped himself into the Jordan River. No? Di ba sabi ng sabi ng propeta, go dip yourself into the Jordan River para mawala po yung kanyang ketong. No? So, noong una, ayaw pa ni Naaman. Tapos sabi mo pa, ano ba naman magdidip ka lang gagaling ka na. Tapos yun nga po, nung nag-dip siya, nasamunod po siya, no? Sabi nito, in verse 14, it was said, as they went,
they were cleansed. In short, Jesus wanted them to show they believed what He said and obeyed. But when they believed and had faith and obeyed, sabi nito, and as they went, they were cleansed. No? Kaya po, ako po nung kasagsagan ng aking prostate, no? Imagine, December, lumabas dito sa prostate ko, cancer. Tapos, January, the following year, no? Another cancer kumalat sa buto. Hindi ko na tinignan po yung sitwasyon na yun eh. Ang pilokas ko sarili ko, by the stripes of Jesus I am healed. Yun po, ganun ako kasi yun lang talaga eh. Hindi ba? Doon po tayo nililihis na kaaway. Instead of having faith in the Word of God, sabi nga ng Panginoon, you sent your Word and heal my disease. Di ba? And ang word niya, by my stripes, you are healed. No? Kung gusto mo dagdagan, sa 1 John 1, you're even well and whole, even as your soul prospereth. No? So, ganoon po nangyari noon. So, what can we say about the response of the 10 lepers after they were cleansed and healed? Number 1, 9 of the 10 did not bother to return to Jesus to thank Him for their cleansing and healing. They were all self-centered, and they went to the priest for the sole purpose of declared, cleansed, and healed, and restored to the fold of society. They are like many of us who focus on the gifts rather than the giver. No? Ganyan po madalas po sa atin eh. No? Hindi po tayo tawag ito, marunong magpasalamat sa Panginoon. Nakapatid. It's so important. Kasi yung act of pasasalamat sa Panginoon, that is a humbling gesture, no, of your sincere asking of thanksgiving sa Panginoon. Because imagine, no, sila nga outcast nga eh. Hindi natin alam kung gaano katagal itong 10 leper na to. No? Palagay ko yung Samaritan eh, siguro baka mas matagal pa naging leper ito by birth ito. No? Kaya gano'n na lang ako niya, magpasasalamat na sa Panginoon. No? The only one, a Samaritan, came back to Jesus, praised God with a loud voice, fell on his face at Jesus' feet and gave thanks. No? Madalas, ganun po ginagawa po ng karamihan po ng mga tao. No? Nakakalimot na po. Pagka dumating na yung pagpapala, wala na, iisa na lang ang babalik out of 10. And yun nga, yung, as far as I recall, yung nangyaring experience sa anak namin yun, no? Although we were not, I don't recall that giving testimonies at church, no? But I do believe deep in my heart na yung nangyari sa anak ko, I sincerely gave thanks sa Panginoon, pati yung asawa ko. Because imagine, no, the firstborn child mawawala. No? So what is the value of thanksgiving, mga kapatid? Yes, all the 10, including the 9, who never bothered to thank Jesus for the healing, received cleansing and healing. But no, only one received assurance that rise and go your way, your faith has made you well.
only the Samaritan received more than physical healing. Hindi lang physical healing, kundi spiritual healing po ang natanggap po ng Samaritan nito, which is far better than the physical. Amen? Amen. Kasi pwede kang gumaling physically, no? Pero kung spiritually naman, wala ka sa Panginoon, bali wala rin. Pag ikaw namatay, no? Sa kapupunta, sa kapupulutin. So, ano po ang hamon sa atin dito, mga kapatid? Let us always develop the habit of thanksgiving, mga kapatid. Sabi po rin sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. No? Sa ano man, keso pinagpapala ka, keso nasa pagsubok ka, keso ano man circumstances. Kasi po, for this is God's will for you in Christ Jesus. No? Ibig mo sabihin, pagka ikaw lamang magbibigay ng pasasalamat sa Panginoon, kung ikaw ay palagi kang pinagpapala, o your favor mo tinugon ng Panginoon, no? Hindi ka magpapasalamat pagka ikaw ay may pagsubok. Kasi, pagka hindi ka nagpasalamat kung may pagsubok, no? Half-hearted yan, mga kapatid, no? Kasi, the reason why binibigyan po tayo ng pagsubok ng Panginoon is so that yung character po natin may grow, no? Yung character po natin na sino po dito mainitin? No? Yan, no? Very honest si Brother Diwa, mainitin. Ako, yung wife ko, yung po nakikinig dito sa show, ganyan. Dahil kakain kayo sa restaurant. Sasabihin na po na mga 15 to 20 minutes ang booking time. Wala pa 10 minutes. Oh, tagal-tagal na mo. Sinabi na nga sa'yo, 15 to 20 minutes, ano ba? No? Kailangan mo practice yung gano'n. To be patient at all times. Kasi, ano yan alam ng Panginoon yung time and season. No? Kunyari, lagyan natin yung 20 minutes, yung 10 minutes, naluto na. Kumain ka na, no? Kumain ka na ng pagkatapos, imbis na 20 minutes, lalabas ka ng 10 minutes late, no? Nauna 10 minutes earlier. Paglabas ko ng gano'n, nandun pala yung sniper na-experience nila Brother Diwa doon po sa Amerika. Yung bumabaril na gano'n. Oh. Di ba? Alam ng Panginoon ng Panginoon. He knows you because He's the God of time and season. Kung ano ang magaling po sa inyo. Kasi yung sniper na yun, tinanting na nakaaway na nandun eh. At yung susunod na within 10 minutes na gano'n, lalabas na doon sa kainan na yun, babarilin niya. Kung nagkataon na ikaw po yun, di wala ka na ngayon. Di ba? Kaya in everything, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Doon sa Old Testament, mga kapatid, sa Psalm 69:30, sabi rin, I will praise the name of God with a song. I will magnify Him with thanksgiving. No? Napakaganda po ito. This reminded me nung meron kaming experience ni Sinuwana yata kasama ko.
kumukuha kami ng yung aming visa sa US Embassy nung namatay yung gano'n ko. No? So, punta po kami doon. Timing yung timing na naman. No? Binigyan kami ng nakuha po namin yung visa. No? Kaya, in that situation, no, naka-invento ako ng kanta sa aking puso. That's why I praise you, praise you, Lord, and I love you, Lord, forever. Oh, no? Naramdaman ko yung presensya ng Panginoon kasi alam mo naman, pagkuha ko ng visa ron, napakahirap, di ba? Oh. Paglabas po namin na gano'n, diretso doon sa bilihan ng ticket. Alam mo naman dito, no? Di ba? Bumabiyahe ka ng abroad. Dapat maaga pa lang bumibili ka ng ticket para makuha mo na yung gabi. No? That happened to me twice actually. Yung una, yung meron akong partner na Australiano. Ginawa pala ako ng meeting doon sa Australian Milk Board sa Australia, parang National Food Authority. No? At that was Monday. Tumawag sa akin nandun po sa Bangkok. No? Meron siyang ginagawa yung flour milling. Tapos tinawagin niya ako dito, natutulog pa ako. Hey Robert, sabi niya, didn't I tell you that I put a meeting with you with the Australian Milk Board this week? Sabi, no, you did not tell me about that. Oh, I'm sorry, sabi niya. You have to go there kasi meron kaming malaking this deal, no? So, pumunta po ako doon by faith, no? Tapos sa may Australian Embassy. Tapos sabi ko, I need to have this my visa this evening because I'm going to fly tonight because I have a meeting tomorrow with the AWB. I cannot promise anything. Sabi ko gano'n, nung round doon sa ang tawag dito, yung counter. Oh, sa counter. No, sabi ko gano'n. I was told that I will be getting it. Di na alam sa Holy Spirit galing yun. So, di gano'n. Tapos, pagpunta ko ng hapon, dala-dala ko na yung maleta ko. Tapos, sabi ko, I was told that my visa is already approved. Oh, yes. Ito, kararating lang. No? Tama-tama. Sabi, may iling-iling yung sa embassy. And then, lo and behold, yun po, nakawa po namin yung malaking deal pagbalik po dito. No? So, pag dumarating po yung mga situation, we should be, una-una, pasalamat tayo sa Panginoon, no? We should magnify Him with thanksgiving, and the Lord will be pleased and because He can do exceedingly abundantly beyond our prayers. Amen? Yun ang palagi kong recite. And lastly, sa New Testament, na kapatid, sabi rin sa Colossians 2:6-7, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Kapatid, no? So, ngayon po tinanggap na po natin si Kristo, patuloy pa natin mamuhay, no? Nang merong overflowing thankfulness sa Panginoon. And mag-usap po tayo. No? Sabi mo sa akin, Brother Big, ginawa ko po ito, tignan po natin kung ano po ang mangyayari po sa inyo. Amen po ba? Amen. So, it's always good, no, to
really remember and give thanks to the Lord sa mukha po nitong Samaritan leper. Let's not be like the 9 other lepers na wala man lang di IDO, no? Hindi mo na nagpasalamat sa Panginoon. No? Okay, so tayo po'y nalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for giving us the Thanksgiving lesson, Panginoon. Lord, sometimes, if not most of the time, during our last period, Panginoon, nakakalimutan na po namin pasalamatan ang mga lahat ng mga tinutulong niyo po sa amin, Panginoon. Forgive us, Panginoon, for doing that, Panginoon. And we pray, O God, Lord, that you will release upon us, Panginoon, God, the thanksgiving spirit, Panginoon, so that at any time, Panginoon, whether blessing or pagsubok, Panginoon, God, Lord, nandun na po yung aming pasasalamat sa iyo, knowing that you are always in control of our lives, Panginoon. Because, Lord God, when we have accepted you, surrendered to you as our Savior and Lord, Panginoon, ikaw na po ang may-ari po sa amin, Panginoon. And you know what's best for us, O God. Kaya, Lord, salamat po, Lord God, na marami sa pangalan ni Jesus, lahat po sasabi na Amen. Amen.